And yeah, so eto naman guys, bibigyan kayo ng chance ni universe para, magbago or magkaroon ng pagbabago sa buhay niyo through collaboration or through other people mga kapiksi. Sabi ko nga sa inyo guys 'no, parang merong magre-reconnect sa inyo, or matututo kayo sa ibang tao, mga kapiksi. Yeah. So yung mga kaalaman niyo na yun, yung mga matututunan niyo, this is more on ano guys 'no, yung nakikita natin dito, guys, is more on planning, more on information gathering yung ginagawa niyong guys, eh, 'no? Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading guys para ngayong April para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung money manifesting technique para sa inyo guys. Keep all bills and invoices well away from mirrors, windows, and other reflective surfaces. Otherwise, you will attract more claims on your money. So, yung mga bill natin, no, bill sa kuryente, bill sa tubig, bill sa internet, credit card bills, yung mga bills na bayarin, yung mga kailangan nating bayarin mga kapiksi. Iwasan nyo siya na ilagay sa mga reflective surfaces, kagaya ng mga salamin. Kasi yung mga salamin nung unang araw, dating panahon guys, yung mga salamin na may lagayan ng suklay, 'di ba? Yung kunwari ito yung salamin, tapos may lagayan na suklay, parang ganyan, no? Dun sa lagayan ng suklay, dun nakalagay yung mga bill. Bill sa kuryente, bill sa tubig, ganyan. Kasi para daw nakikita tuwing nagsasalamin, hindi nakakalimutan yung due date. So, ganun yung mga itsura ng salamin dati. Ngayon, iba na, no? So, sana wag yun nang ilagay sa mga malalapit sa mga salamin. Ilagay nyo na lang sa mga drawer, guys, no? Kung nakasubscribe pa kayo sa paper bills, no? Kasi ngayon, meron ng mga email subscription na lang ng mga bills para less paper na, and marireceive nyo na lang sa email nyo yung mga bayarin, guys. Okay? So, yeah. Yeah, so ganun na lang mga kapiksi, para kasi 'pag sinabing, more claims on your money, ibig sabihin parang may kaagaw ka sa pera 'no, may kaagaw ka sa mga bayarin, may kaagaw ka, dumadami yung mga expenses mo, ganyan. Yun yung ibig sabihin ng more claims on your money. Maraming nang-aagaw sa pera mo. Yung mga bayarin, okay. So yeah, iwasan yung gawin yun mga kapiksi, alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo diyan. Ito naman mga kapiksi, hanapin natin yung energy ng Aries at saka yung energy ng money. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars. Ito yung sample ng mga kapiksi at saka itong mga bracelet. So, ito yung WhatsApp number ko guys, i-chat nyo lang ako dyan mga kapiksi. So, Aries, kayo ay nirepresent ng Queen of Wands. Ito yung ating money energy, mga kapiksi. So, this is both positive and negative, guys. Mayroon ditong presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, guys. So, for some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi. Or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito, guys, yung nakikita natin sa
negative for some of you. May mga problema na mabibigat na pasanin kayo, no? Usually sa buhay, ito yung mga mabibigat na gastos, mga mabibigat na responsibilities, lalo na kung adult kayo, lalo na kung breadwinner kayo, guys, no? Kasi syempre kailangan nating kumilos, magtrabaho, kailangan nating kumita ng pera, no? Para makasurvive tayo, may pambili tayong pagkain, may pambayad tayo ng mga bills, para mabuhay tayo, mga kapiksi. So, yun yung iba nga lang, for some of you, parang pwedeng nahihirapan kayo kasi pwedeng ginagawa nyo ang lahat pero there's too much, no? Pwedeng marami kayong masyadong gastusin, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng breadwinner kayo, maraming nakasandal sa inyo, ganyan-ganyan. But ang nakikita naman natin dito, guys, is parang merong magsasalba sa iyo, no? Meron kayong mga unexpected help, mga kapiksi na maaring matanggap or parang merong mag-o-offer ng tulong sa inyo, guys, no? So kung dati breadwinner kayo, pwedeng ngayon tutulungan ka na ng asawa mo para magtrabaho o kaya ng kapatid mo para tulong kayo sa mga gastusin, yung mga ganun, guys. Pero unti-unting magiging magaan yung mga bit-bit mo, unti-unti magiging magaan yung mga gastusin mo, kapiksi, okay? Kasi merong magsasalba sa iyo or merong tutulong sa inyo, guys. At saka yung iba sa inyo, guys, parang nag-aaral din kayo ng mga paraan, no? Para magkaroon ng extra income. Actually, yung iba sa inyo, parang merong magpaparamdam sa inyo from the past, mga kapiksi. Pwedeng mga dating kakilala, dating kaibigan, dating kasamahan sa trabaho na pwedeng nagtagumpay na sila ngayon, may narating na, ganyan. Tapos parang you will keep in touch with them, tapos parang matuturuan ka nila, mga kapiksi, ng mga tips, no? So kunwari gusto mong magnegosyo, meron siyang negosyo na ganito, tapos interesado ka rin sa ganong business, parang matuturuan ka niya, no? Or matutulungan ka niya, magbibigay siya ng mga tips sa'yo, ganyan, para matulungan ka din na makapag-start ng negosyo na gusto mo or kung ano man yung gusto mong simulan. Pero marami kang matututunan dito, kapiksi, no? And magagamit mo yan para makarecover ka, guys, or para gumaan-gaan itong mga gastusin mo nga sa buhay. So, ito parang magsisilbi tong additional source of income sa inyo, mga kapiksi, okay? Para matulungan ka na magkaroon ng source para dun sa mga gastusin mo, guys, okay? So, i-mind mo yan, mga tulong na yan, itong mga additional source of income na yan, mga kapiksi. And eto, guys, nakikita natin na sometimes okay kayo, sometimes hindi kayo okay. Sometimes positive kayo, namomotivate kayo. Sometimes nagbe-breakdown kayo, no? Ibig sabihin, nagbe-breakdown, parang umiiyak talaga dahil sa mga bigat nga ng problema, mga pasanin. And okay lang yan, guys, no? Okay lang maging vulnerable paminsan-minsan. Kailangan natin ilabas, no? So kung kailangan nyo umiyak para gumaan yung pakiramdam nyo, iyak lang kayo, mga kapiksi. And after some time, magiging okay din kayo, guys, okay? And yeah, so ito naman, guys, bibigyan kayo ng chance ni universe para magbago or magkaroon ng pagbabago sa buhay nyo through collaboration or through other people, mga kapiksi. Sabi ko nga sa inyo, guys, no, parang merong magre-reconnect sa inyo or matututo kayo sa ibang tao, mga kapiksi. Yeah. So yung mga kaalaman nyo na yon, yung mga matututunan nyo, this is more on guys, no? Yung nakikita natin dito, guys, is more on planning, more on information gathering yung ginagawa nyo, guys, no? Parang nag-aaral kayo, nagsasaliksik kayo, ganyan. Pwedeng nag-enroll kayo or nagsa-search kayo kung paano, no? Lalo na kung meron kayong gustong gawin na pagkakakitaan, mga kapiksi. So this is more on planning, more information gathering, guys, yung nakikita natin sa inyo, mga kapiksi. Okay? Yung iba sa inyo, guys, maaari din magkaroon ng classroom training, yung mga
open, no, sa mga classroom training, mga OJT, mga seminar, mga event, yung mga kunwari yung mga libreng certification sa TESDA, yung mga libreng seminar sa barangay, yung mga livelihood project, di ba may mga ganon? So, yung iba sa inyo pwedeng, yung iba nararamdaman natin na parang iti-take advantage nyo yung mga ganong klaseng opportunity, guys, para kumita, para magkaroon kayo ng extra knowledge, no, para kumita. And marami na rin sa internet ngayon, guys, marami mga nag-o-offer ng mga courses, nag-o-online na ng mga tutorial, no. So, kunwari gusto mo mag-affiliate, marami kayong information na makukuha sa internet, sa mga groups, mag-join kayo. Meron din mga coach, mentors, sa mga ganong klaseng larangan or field, whatever, guys. Kapag nag-search kayo, pag naghanap kayo, makikita nyo yan, guys, madami. So, tulong-tulong. Tulungan nyo yung sarili nyo, di ba? Aral, ganyan. Knowledge first, guys, no? Kailangan may alam muna bago kayo sumabak sa mga negosyo or sa mga trabaho, Aris, okay? Kailangan, kumbaga, wag kayong sasabak sa giyera nang hindi kayo handa, no? Nang hindi kayo prepare. So, yung pag-aaral, yung knowledge, yung skills, yun yung preparation nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, eto, guys, tingnan natin yung additional message for you. Blossoming. Ayan, nagsisimula pa lang kayo, guys. Ito yung simula nyo, guys. Now, you're just getting started. So, have patience with yourself and the process and do not give up. Itong mga pagsasaliksik nyo, itong mga pag-aaral nyo, mga kapiksi, pag-research nyo, yan yung simula, no? Yan yung hakbang, yan yung unang hakbang, mga kapiksi, na gagawin mo para mapalago mo, mapaangat mo yung buhay mo, para kumita ka ng mas more, mas marami, di ba? Para ma-manifest mo kung ano man yung gusto mong ma-manifest sa trabaho mo, sa negosyo mo, or sa tagumpay mo sa buhay, guys. So, wag kayong susuko, no? Simula pa lang yan. Ang importante is, may nasimulan kayo. And you just have to keep on going and mag-persist lang and sabayan ng pagiging positibo hanggang sa talagang may angat nyo yung antas ng pamumuhay nyo, Aris. Okay? Alright. So, i-mind nyo na yan. Itong mga magagandang pagbabago na to, mga kapiksi, itong mga tulong, no, from other people, reconnection yan. So, i-mind mo yan sa comment section yan, yung mga magagandang nakita natin para sa inyo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.